Patuloy na umaaray ang mga Pilipino sa taas ng singil sa kuryente. Dahil dito, hindi lang mga consumer group ang nananawagan ng pagbabago. Maging ang ilang mga mambabatas naghahanap na ng aksyon mula sa gobyerno. Habang patuloy ang pagsirit ng presyo ng kuryente, lumalakas ang panawagan ng mga mambabatas at civil society groups na oras na para repasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa memo ng BNC, sinabi ni Kuryente.org National Coordinator George Umali na maraming dagdag singil sa electric bill. Mula sa systems loss, fit-all universal charges hanggang sa iba pang pass-through charges ang pinapayagan mismo ng umiiral na batas. 25 taon matapos itong maisabatas, layunin sana ng EPIRA na gawing mas episyente at abot kaya ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Pero para sa consumer advocates, malayo ang nangyari sa mga ipinangako. So, ano yun? Wala na talaga tayong choice. Kung hindi, wala tayong kuryente. Nasa batas po yun, Nasa Electric Power Industry Reform. No, but what is the option? Sa atin po, privatize yung power sector natin tapos tayo po ay nakaasa doon sa international market. Kasi lahat po ng ating mga supply ng source ng energy para makalikha ng kuryente ay imported. Maging sa Kamara, nananawagan din ng malawakang pagrepaso sa batas. Sabi ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, hindi na sapat ang mga pansamantalang solusyon gaya ng no disconnection policy kung nananatiling mataas naman ang singil at patuloy na nadaragdagan ng mga bayarin. Ma'am, ano po ba yung systems loss? Do you know what systems loss is? Yes, yan yung nagko-cover sa cost ng kuryente na nawawala during dun sa transmission at distribution mismo ng power. Ibig sabihin, hindi yan kinukonsumo ng ating mga kababayan, no? Pero binabayaran pa rin. O diba? Hindi ko maintindihan. Hindi siya nabigay, hindi nabigay yung kuryente, pero binabayaran pa rin natin? Yan yung dahilan kung bakit ang Pilipinas ang pangalawa sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa ASEAN. Bukod sa pagrepaso sa EPIRA, kailangan na rin daw makialam ang Energy Regulatory Commission o ERC sa lumulobong singil sa kuryente. Sino ba ang talagang dapat managot? Naku po, ayoko pong magturo, Pero siyempre ang otoridad na meron po talaga tayo, yung pamahalaan, yung ERC tsaka yung DOE. Nananawagan kami sa Committee on Energy na bigyan prioridad ang pagtalakay ng House Resolution number 1189 at mga katulad na panukala na mag-iimbestiga doon sa lahat ng naiulat na overbilling, incorrect meter readings at mataas na electricity rates. Ayon pa kay Representative Sara Elago, dapat ay tuluyan ng alisin ang system loss charges o kaya naman ay wag na itong patawan ng VAT. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.